Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. I glanced at the wall clock for the nth time. It's 2 a.m. Pero wala pa rin ang asawa ko. Umaatake na ang pagiging paranoid ko. Hindi naman bago sa akin ang pag-uwi niya ng madaling araw. Pero kasi, iba ngayon eh. There's a possibility na hindi na talaga siya uuwi sa akin. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at lumabas ng bahay. Sinilip ko ang kahabaan ng kalye pero wala akong naaninag na paparating na sasakyan. Wala nga akong makitang kahit na ano. Madalim dahil patay na ang ilaw sa mga poste. Allen, umuwi ka na, please. Naisipan ko na lang na umupo sa porch swing sa hardin namin. Ipinahinga ko ang mga mata ko habang nilalasap ang paghampas ng malamig na hangin sa mukha ko. Nakaramdam na naman ako ng antok kaya humiga na muna ako sa duyan. Nagising na lang ako nang marinig ang tunog ng makina ng sasakyan mula sa labas ng bahay. Napabalikwas ako ng tayo. Allen. He's home. Please tell me I'm not dreaming. Umikot ang paningin ko pagkatayo ko kaya't napahawak ako sa gilid ng swing. Nabigla ata ako sa agarang pagbangon ko mula sa pagkakahiga. Dali-dali kong tinungo ang gate para buksan yon. Pumarada sa harapan ng bahay namin ang isang itim na pick-up. Hindi iyon ang sasakyan ng asawa ko. Unang beses ko ring makita ang sasakyan na to sa lugar namin. Lumabas mula sa driver's area ang isang lalaki, sinundan ko siya ng tingin habang nagmamadali itong umikot papunta sa passenger seat. Namumukhaan ko siya, though I don't know his name. He is Allen's friend. Siya ang madalas na naghahatid kay Allen dito sa bahay kapag lasing ito. Nilakihan ko ang pagkakabukas sa gate nang makita kong akay-akay na nito ang asawa ko. Gusto kong maiyak sa tuwa dahil umuwi si Allen. Pero ang matamis na ngiti sa labi ko ay napalitan ng lungkot at awa. Halos hindi ko na kasi siya makilala. Bagsak na bagsak ito sa sobrang kalasinggan, dagdagan pa ng mga galos niya sa mukha. Ang kulit eh. Ayaw makinig. Sinabi ko na ngang umuwi na para magamot mga sugat niya, ayaw talaga. Kwento sa akin ng lalaki habang inaabot niya sa akin si Allen. Umalali naman ako agad gamit ang isa kong braso, dahil ang kabila hindi ko pa masyado may galaw ng maayos. Kaya mo ba? Ikaw nang bahala Vanessa ah. Kukunin ko pa kasi yung sasakyan niya. Habilin nito. Tumanggaw na lang ako, kahit na medyo nagulat ako dahil alam niya ang pangalan ko. Siguro'y nababanggit ako ni Allen sa kanya. Marahil alam rin niya kung anong meron sa amin ng asawa ko, pansin kong may alam siya, pero hindi na lang siya nagsasalita. Salamat. Sabi ko sa kanya. Ngumiti naman ito ng tipid at umalis na. Na kami sa loob, akay-akay ko ang asawa ko. Halos kalahati ng bigat niya na sa akin kaya't pagewang-gewang kaming naglalakad. Inakyat ko siya sa taas, sa kwarto namin. Nabigla ako nang itulak niya ako palayo sa kanya. Muntik pa nga akong matamba, butit napakapit ako agad sa pader. Dumiretso siya sa shower room. And I heard him vomiting. Nanghina ang mga tuhod ko sa narinig ko, pero kailangan kong tatagan ang sikmura ko, kailangan ko siyang alagaan. I followed him, at mas lalong bumigay ang mga tuhod ko nang makitang halos yakapin niya na ang bowl. Tuloy-tuloy ang pagsusukan niya na para bang hindi na siya matatapos. Nakaramdam ako ng kaunting kirot sa puso ko. Ako ang nahihirapan para sa kanya eh. Yung tipong wala na siyang nailalabas pero dual pa rin siya ng dual. I can't imagine he did this to himself. Agad akong lumuhad sa tabi niya at hinagod-hagod ko ang likuran niya. Allen. Hey. Bakit ba kasi nagpakalasing ka pa, hindi mo naman kaya? Bigla niyang tinaboy ang mga kamay ko. Bakit nandito ka pa? Tanong niya sa akin nang hindi lumilingon. Natahimik ako. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba siya o ano. Siyempre nandito pa rin ako. Ano bang inaakala niya, nasasama talaga ako kay Zien? Muli siyang yamakap sa bowl at nagsuka. Hinimas ko ulit ang likod niya, halika, pupunasan kita. Alok ko, pero imbis na sumunod sa akin ay tinulak niya lang ako palayo. Sak, wag mo kong hawakan. Just leave me alone. Angle niya sa akin tapos bigla siyang tumayo. Kamantek na naman nga siyang bumagsak kaya ay nalalayan ko siya agad. Pero tinanggal niya lang ulit ang pagkakakapit ko sa kanya. Ewan ko bakit parang iritang-irite siya na hinahawakan ko siya. Nag-aalala lang naman ako sa kalagayan niya. Lumabas siya ng shower area at tinungkod niya ang magkabilang kamay niya sa pader malapit sa closet niya. And he's breathing heavily. Na para bang hirap na hirap siyang huminga. Kahit na nakatagilid siya mula sa akin, kitang-kita ko ang mga pasa at sugat sa mukha niya. Hindi ko mapigil ang hindi murahin sa utak ko si Zian. This is all his fault. How dare he para bugbugin ang asawa ko ng ganito? Why Allen? Bakit hindi ka lumaban kay Zian? Bakit hinayaan mo lang siyang, natigilan ako nang bigla siyang lumingon sa akin? Tinapunan niya ako ng isang matalim na titig na siyang kinatakot ko. I stepped my foot backward nang lapitan niya ako at higitin ang isa kong braso. With all the things he said to me, you think I could still fight back? You think? He yelled in front of my face. By the way he delivered those words, para ko na ring naramdaman kung gaano siya nasasaktan.
Hindi ko alam kung anong buong pinag-usapan nila sa parking lot, o kung ano pang pinagsasabi sa kanya ni Zian para magawa niyang hindi lumaban at hayaan lang ang sarili niyang mabugbog. You even said you'll marry that FCKIN man. Why Vanessa? Dagdag niya pa. Napayuko na lang ako. Yun talaga ang tumatak sa utak niya. I didn't mean to say that to him, Allen. Sagot ko sa kanya. Oo, totoong sinabi ko yun kay Zian dati. Na if given a chance, I'd marry him instead of Allen. Pero God, we're just joking around back then. Hindi ako seryoso nun. At alam niya yun. Alam niyang nagbibiroan lang Kim nung pinag-uusapan namin ang bagay na yon. Kaya't hindi ko maintindihan kung bakit sinabi niya yon ngayon sa asawa ko na para bang totoo yon. At anong ibig sabihin mo dun? Tell me cause I can't understand. Mas lalong lumakas ang sigaw niya, at mas lalo ring humigpit ang pagkakakapit niya sa braso ko. Nasasaktan na talaga ako pero binaliwala ko na lang. I was just joking, Allen. At alam ni Zian yun. Joking. Halos matawa pa siya. Ginagawa mong biro ang bagay na yon. And what else ha? Ano pang pinag-uusapan nyo ng gag-*G yun? May problema ka pala sakin, ba't kailangang sa kanya mo pa ilabas? Hindi mo na lang sakin sabihin. At gusto mo palang magpakasal sa kanya ha? Eh di sa kanya ka na. Let's stop this shit Vanessa. I'm FCKIN tired. I'm calling my lawyer. Taranta kong pinigilan ang kamay niya nang ilabas niya ang cellphone mula sa bulsa niya. No, Allen. Wag. Please. Maniwala ka naman sakin oh. I really didn't mean to say that to him. Sinampal ko nga si Zian kanina pag alis mo eh. I don't know why he said that. Please naman Allen. Binawi niya naman ang kamay niya at galit niyang inihagis ang hawak na cellphone sa kabilang dako ng silid. Okay, fine. I believe you. But it still hurts Vanessa. You built happy moments together behind my back. Without me knowing it. SHT. Tinulak niya ako paatras at napatili ako nang suntukin niya ang pader na sinasandalan ko. Sa sobrang takot ko na paupo ako sa sahig, I covered my face dahil bumuhos na ang mga luha ko. Ang akala ko sa mukha ko tatama ang kamao niya. I really know he'd punch me pero butit napigilan niya ang sarili niya at sa pader niya yun pinatama. Nanginginig ako sa takot and I can no longer control my sobs. Mukhang natauhan rin siya sa ginawa niya. Hinang-hina siyang napaupo sa gilid ng kama at naghabol ng hininga. I can see his shoulders shaking in anger. Umalis ka na lang parang awa mo na. Natigilan ako sa narinig ko. Mula sa pagkakayo ko ay tumingin ako sa kanya. Namumula ang mga mata niya. Hindi ko alam kung dahil sa galit, o dahil sa kalasinggan. Halos pabulong niyang sinabi yun pero malinaw na malinaw ang pagkakadinig ko. His voice is trembling. At damang-dama ko ait ng sinabi niya. He is begging for me. To leave. Allen naman. Tama na. Masakit na. I said umalis ka na lang. I don't need you. I don't want to see your face. Just go with him. Matagal bago ako tinamaan sa sinabi niya. Ano ba, nahihirapan rin naman ako physically and mentally. Pero kinakaya ko para sa kanya. Para sa amin. To save our marriage. To save what we have started. Ayokong balang araw magsisi ako dahil bumitiw ako, dahil sumuko ako. But I find this so unfair. Ako ginagawa ko lahat, pero siya. Alam kong nahihirapan din siya at nasasaktan gaya ko, pero TANGINA wala namang sukuan. Bakit ang bilis-bilis niya akong I give up? Galit kong pinahid ang mga luha ko at tumayo. Hindi lang naman siya ang napapagod. Ako rin, pagod na ako. Ano pa bang gusto mo Allen? Single ko sa kanya. Andito na nga ako oh. Ikaw na nga pinili ko. Bakit mo ba ko pinamimigay sa kanya, ikaw nga ang gusto ko. You're giving me away. And that means you really don't love me. You don't care. Ako nagtitiis ako. Pinilit kong intindihin ka kahit ang sakit-sakit na. I have so many reasons to live, but I didn't. Allen. But you. Why are you giving up on me? Inangat niya ang mukha niya, at nakipagtagisan siya ng matatalim na titig sakin. You pushed me to do this, Van. WHO the FUCKING says I wanna give up. SHT. I don't want ta. But I'm tired Vanessa. I'm FVCKIN tired living like this. Every day. Dapat umpisa palang iniwanan na kita eh. After what you have done to me. Now tell me, ikaw lang ba ang nagtitiis? Ha? Sinabunutan niya ang sarili niya, patunay ng gagalaiti na ito sa galit. You also gave me a reason to live Vanessa, pero nasan ba ko ngayon? Iniwan ba kita? I can't understand you. Is it that hard to stay faithful to me? Maybe I wasn't able to give you what you want, but I said I'm trying. Hindi ka ba makapaghintay? Hintay. Parang gusto kong matawa sa sinabi niya. Please don't talk to me about waiting, Allen. Dahil hindi mo alam kung gaano katagal akong naghintay sa'yo. I wanted you since I was little. Masisisi mo ba ako kung maghangad ako ng happy, perfect marriage? Yes, I'm weak. Dahil napagod ako sa pag-aantay sa pagmamahal mo na wala namang kasiguraduhan kung mabibigay mo. SHIT, ano bang sinabi ko? I said I'm trying.
Trying. Ulit ko sa sinabi niya. I don't want you to try, Allen. I want you to do it. I want you to love me. Kung niloko kita, was it my fault alone? Kung nakaramdam lang ako ng pagmamahal, o kahit pag-aalaga man lang galing sa'yo, you think I would cheat. I can't understand you too. All I want is a second chance, Allen. But you're also weak to give that to me. You're sick. You're such a sick man. Sumugod ito sa akin at akmang sasampalin ako. Sige, slap me. Pag tinuloy mo yan, sasama na talaga ako kay Zian. Natigilan ito at kitang-kita ko ang pagbabago ng reaksyon sa mukha niya. Napatulala siya sa akin, nanginginig ang kamay niya, siguro nagulat siya at hindi siya makapaniwalang nasabi ko yon. Ito ang unang beses na sinagot ko siya. Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas ng loob para sabihin lahat ng yon. Ayaw ko naman talagang gawin to eh. I know to myself I can't leave my husband. And never will I go with Zian. Pero sa sobrang bigat na, hindi ko na nakontrol ang mga lumabas sa bibig ko. Nabigla rin ako. Hindi ko na hinintay pa ang isasagot niya sa akin. Alam ko naman kasing sasaktan na naman niya ako. Patakbo kong tinungo ang pinto ng kwarto habang patuloy sa pagpunas sa mga luha sa pisngi ko. Pero bago ko pa mapahit ang hawakan ng pinto ay nahigit na ako ni Allen sa braso at iniharap niya ako sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang hilain niya ang mukha ko at siniil niya ang mga labi ko. He kissed me aggressively. Parang mabubure na nga ang bibig ko sa diin ng halik niya. I tried to pull away pero matindi ang pagkakahawak niya sa akin. Natitikman ko ang lasa ng alak at nararamdam ko ang sugat sa gilid ng labi niya. Tinulak ko siya ng marahan sa dibdib nang magsimulang gumalaw ang bibig niya. Pero tinanggal niya lang ang mga kamay ko at nilaipat sa leeg niya. His kisses deepened then he pushed me against the wall. Inindo ko ang sakit nang tumama ang kaliwang balikat ko sa malamig na pader. He's losing control again. Tumigil ito sa paghalik para hub-in ang suot niyang polo shirt. Then he unbuckled his belt. Pagkatapos nun, damit ko naman ang sinunod niya. Porsado niyang HINU bad ang suot kong puting button-down dress. Tumalsik ang mga natanggal na butones sa sahig. Hinigit niya ako sa bewang at sinimulan niya ng SIPCPIN ang leeg ko. Then he trailed kisses down my cleavage. Napapikit na lang ako at umiyak habang hinahayaan siyang gawin ang gusto niya. Maya-maya lang ay mukhang nagsawa na ito at tinigilan na niya ang dibdib ko. He pulled away and he stared at me in my underwear. Nagtaka ako kung bakit bigla siyang umiwas ng tingin at pumikit. I can't believe he saw this too. I can't believe he touched you. Hinang-hina itong napaupo sa paanan ng kama. He grasped his hair with so much frustration. I respected you and your body, Vanessa. TANGINA kung alam ko lang. Halos umusok ang mga pisngi ko sa sobrang kahihiyan. Tinakpan ko ang buo kong katawan gamit ang mga kamay ko. I'm dirty. Yan ang naramdaman ko sa sinabi niya. Madumi ako dahil dalawa na silang nakatikim sa katawan ko. Hindi ko napigilan, napaiyak ako. Sagad eh. Akala ko tapos ko nang maramdaman ang pagsisisi na nakipag-make out ako sa iba. Pero heto't bumalik na naman. And it's more painful now. Pinulot ko ang damit ko na nasa sahig at sinuot yon, pagkatapos tuluyan na akong lumabas ng kwarto. Tumakbo ako papunta sa shower room sa ibaba at doon ko binuhos lahat ng iyak at lahat ng sama ng loob ko. Ang sakit. Tagaw sa buto ang sinabi niya sa akin. Ganun na pala talaga ang tingin niya sa akin ngayon. A slut. Kaya kung galawin niya ako parang hindi niya ako asawa. Gusto kong magmura ng paulit-ulit. Ayoko na. Pinagbabato ko lahat ng mga gamit naman sa loob ng shower room hanggang sa mapagod na ako at sumalampak sa malamig na sahig. And I cried. And cried like there's no tomorrow. Dagdag. Hindi ko na namalayan na nakaidlip na pala ako. Medyo kumalma na ang pakiramdam ko. Ngayon nga lang nagsink in sa utak ko lahat ng mga pinagsasabi ko kay Allen kanina. SHIT, speaking of Allen. Gaano na ba ako katagal dito sa banyo? Baka iniwan na niya ko. Baka umalis na siya. No, please no. Nabigla lang naman ako kanina, hindi ko dapat sinabi sa kanyang sasama ako kay Zian. Lumabas ako ng shower room at dali-dali akong umakyat sa kwarto naman. Tumambad sa akin ang asawa ko na nakahiga sa kama. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko umalis na siya. Natutulog lang pala. Marahil sa sobrang kalasinggan at pagod. Lumapit ako sa kanya at umupo sa gilid ng kama. I stared at his face. Hindi ko maiwasang hindi maawa sa itsura niya. He looks so fragile. Ngayon ko lang nakita na sobrang dami pala talaga ng cuts at bruises niya sa mukha, at malaki-laki rin ang sugat sa gilid ng labi niya. Bukod sa mga yon, napansin ko rin na basa ang gilid ng mga mata niya. Napapikit ako ng madiin at bamantong hininga. How could I leave this man kung magkasama pa nga lang kami, ganito na ang nangyayari sa kanya. Sino na lang mag-aalaga sa kanya pag umalis ako? He doesn't know how to take care of himself. Iinom siya kung kailan niya gusto, at paglasing na siya wala na siyang pakialam kung anong mangyayari sa kanya. He looks like a man, but he acts like a boy. Sok, napailing-iling na lang ako. Lumabas ako ng kwarto para kumuha ng bimpo at maligamgam na tubig. Pagkabalik ko, ganun pa rin ang ayos niya. Hindi ito gumalaw kahit konti. I can even hear his light snore.
Nilapag ko ang palanggana ng tubig sa side table. Palabas na sana ulit ako ng kwarto dahil nakalimutan kong dalhin ang first aid kit namin. Natigilan ako at nilinggan ko si Allen. Akala ko nagising na siya dahil nagsalita siya, kaya bumalik ako para silipin ang mukha niya, pero tulog na tulog pa rin naman siya. Pansin ko ang sunod-sunod na pagkunot ng noo niya. Nananaginip siguro kaya niya tinawag ang pangalan ko. I wonder kung ano ang napapanaginipan niya. He murmured my name again kaya umupo na ako sa kama, sa tabi niya. I'm here, Allen. Bulong ko sabay haplos sa buhok niya. Mas lalo namang kumunot ang noo niya. Napangiti ako ng mapait. Naririnig niya kaya ako. Sagot ko rin naman, kahit na alam kong nagsilip-talking lang naman siya. At hindi niya naman talaga ako kinakausap. Please, don't go. Hindi ko napigilan, napangiti ako sa sarili ko. Ang sarap sa tenga. Kahit na sinabi niya lang yun unconsciously, napakasarap pa rin sa pakiramdam. It's like all the pain and sadness had vanished. How I wish na sabihin niya ulit sa akin yun nang gising siya at may malay. Hinalikan ko siya sa noo tapos humiga ako sa tabi niya. Niyakap ko siya at kasabay nun ang pagpatong ng ulo ko sa hubad niyang dibdib. No. I won't go, Allen. Dito lang ako. Kasama mo. Allen woke up as he felt someone's weight on his chest. Idinilat niya ang mga mata niya at saglit na minasahe ang gilid ng kanyang noo, bago nagbaba ng tingin sa babaeng nakahiga sa dibdib niya. Bahagya siyang bumangon at hinawi ang buhok na nakaharang sa pisngi ng dilag para silipin kung ang asawa niya nga iyon. Muli siyang bumalik sa pagkakahiga nang tumama ang hula niya. Gumuhit ang tipid ng ngiti sa kanyang labi habang hinahaplos ang buhok ni Vanessa. He unconsciously kissed the top of her head. Her hair smelled like strawberry sweet and tempting. Thank you for staying. Kinulong niya ang asawa niya sa loob ng isa niyang braso. Mukhang mahimbing ang tulog nito kaya pwede niyang gawin ang kahit na anong naisin niya. Hindi kasi siya makapagpakita ng paglalamang sa asawa kapag gising ito. Hindi siya sanay. Naiilang siya. At saka, madalas, kapag nakikita niya ito, pinangungunahan siya ng galit. Imbis tuloy na lambingin ay nasisigawan niya lamang ito. Kaya nga minsan, mas pinipili niya na lang na iwasan at hindi pansinin ang asawa. Ang malambot na buhok ni Vanessa ang pinagdiskitahan niya. Pinaglaruan niya ito. Itinataas niya ang ilang hibla ng buhok nito, at pinaikot-ikot sa hintuturo niya. Para siyang tandang naaaliw habang pinapanood na dumudulas ang buhok ng asawa niya sa pagitan ng mga daliri niya. Ang buong akala niya talaga ay iniwan na siya ni Vanessa at sumama na ito kay Zian. Yun kasi ang laman ng panaginip niya kanina. Na nag-alsabalutan na raw ito at tuluyan nang nakipaghiwalay sa kanya. Parang totoo lahat. Please, don't go. Yan ang paulit-ulit niyang ipinapakiusap sa asawa niya sa loob ng panaginip niya, pero hindi siya pinakinggan nito. Lumuhad na nga siya't lahat-lahat pero hindi niya pa rin napigilan si Vanessa. She left and his life became miserable. Kaya naman kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag nang makita ang asawa niya ngayon na nasa bisig niya. He didn't mean to give Vanessa away. To give up on her. Nasabi niya lamang yun dahil galit siya. Hindi niya naman talaga sinasadya. He knew to himself he can't live without his wife. He can't lose her despite of what happened. Hindi niya alam kung saan siya pupulutin kapag nangyari yon. Kaya nga noong sinigawan siya ni Vanessa at sinabi nitong sasama na ito kay Zian ay talaga namang nanghina ang mga tuhod niya. Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Namuo ang takot sa puso niya na paano nga kung tutuhanin iyon ng asawa niya. Kakayanin niya ba? Natigilan siya nang maramdamang kumilos si Vanessa. Ipinatong nito ang isang hita nito sa crotch area niya. Napakunot siya ng noo. Ginawa siyang tandayan ng asawa niya. Bunny, gising ka na ba? Tanong niya. Pero wala siyang narinig na kahit na anong sagot mula rito. Kung sa bagay, ang himbing ng tulog ng asawa niya. Ewan niya ba kung bakit nagtanong pa siya hindi naman siya magagawang sagutin nito. Sup, Van ang bigat mo. Di na ko makahinga. Reklamo niya habang tinutulak-tulak palayo si Vanessa. Ang totoo, hindi naman talaga siya nabibigatan. He's just starting to find their positions a bit awkward. Hindi talaga siya sanay Naiilang siya kapag may sweetness sa pagitan nila. Parang hindi bagay. Nabigla siya nang kumilos si Vanny. She pulled away, and rolled to her side. Ngayon ay nakatalikod na sa kanya ang asawa niya. Mas naging malaya siyang pagmasdan ito, gayong hindi siya nito nakikita. Napako ang tingin niya sa balikat ni Vanessa na nakabenda. Hahaplosan niya sana iyon pero nagbago ang isip niya. Baka kasi masaktan ito kapag hinawakan niya. Napapikit na lang siya ng madiin. Hindi niya maiwasang hindi maawa. It's his damn fault kung bakit nagkaganon ang asawa niya. Kung bakit ito nahimatay at naospital. Hindi niya naman talaga sinasadya Sa sobrang tindi ng selos at galit niya noong gabing iyon, napalakas ang pagkakatulak niya kay Vanessa. Hindi niya naman ginugustong saktan ang asawa niya. Talagang nauunahan lang siya ng matinding galit. Parang nagdidilim ang paninangin niya at hindi siya nakakapag-isip ng tama. Matatauhan na lang siya kapag humahagulgol na si Vanessa. That's his weakness. His soft side. Siyempre naaawa rin siya rito. Lalo na kapag umiiyak na ito.
Kaya naman kapag sobrang galit na siya, ay ibinabaling na niya ang sama ng loob niya sa ibang bagay sa pader, sa mesa, sa salamin. Bahala na kung anong masuntok at matadyakan niya. Kasalanan rin naman kasi ni Vanessa. Bakit ba kasi pilit pa rin itong nakikipagkita kay Zian? Nilalayo niya na nga, pero parang hindi naman nakikinig sa kanya ang asawa niya. Kaya mas lalo siyang nagagalit. Ayaw niya kasi pag hindi siya sinusunod ni Vanny. Para sa kanya, simple lang naman ang hinihiling niya. Ang pamormas ito sa loob ng bahay nila at lumayo sa iba, lalong-lalo na sa gagong Zian na yon. Pinipilit niya namang maging maayos silang mag-asawa. Kaso habang tumatagal, parang mas lalo silang nasisirang dalawa. Sa totoo lang, pagod na siya. Kung kaya niya lang talagang iwan si Vanessa matagal na niyang ginawa. But there's something about her that makes him want to stay. Pero hindi niya pa alam kung ano. Makalipas ang ilang minutong pag-iisip ay napagtanto niyang kailangan na niyang bumangon. Baka kasi mahalata na ni Vanessa na kanina pa siya gising at ayaw lang tumayo, at isa pa, naiihi na rin siya. Dahan-dahan siyang bumangon. Saglit siyang naupo sa gilid ng kama. Ngayon lang niya naramdaman ang pagkirot ng mga sugat sa mukha niya, at ang sakit ng buong katawan niya lalo na sa bandang sikmura niya. Hindi niya naiwasang hindi murahin sa utak niya si Zian. That ASSHOLA. Nag-ipon na siya ng lakas at pilit binuhat ang sarili patayo. Hinang-hina niyang tinungo ang shower room sa silid. Ang tumingin sa salamin ang una niyang ginawa pagkapasok niya. Napamura siya nang makita ang dami ng pasa sa mukha niya, pati na ang sugat sa gilid ng labi niya. Ngayon niya lang nakita ng malapitan ang mga sugat na kagagawan ng dati niyang kaibigan. Para tuloy nagsisisi na siya kung bakit hindi siya lumaban. Sana pala tinuluyan niya na lang si Zian para tapos na ang problema niya. Sup. Binuksan niya ang gripo at nagsimula siyang maghilamos. Pero napatigil rin siya at itinungkod ang magkabilang kamay sa lababo nang makaramdam siya ng kirot na dulot ng pag-agos ng malamig na tubig sa mga sugat niya. Ang hapdi. Gisingin niya na lang kaya si Vanessa para ito na lang ang gumamot sa mga sugat niya. Gusto niya sana kaso nauunahan na naman siya ng ego niya. Kaya niya naman hindi na niya kailangan si Vanessa. Tinuloy niya na lang ang paghihilamos at ininda ang kirot ng mga sugat niya. Kung sa bagay, walang-wala naman ang mga iyon kumpara sa bigat ng nararamdaman niya ngayon. Hinubad niya ang pantalon at boxers niya na tanging suot niya, at tumuloy sa pagligo. Nang lalagkit ang buong katawan niya. Marahil dala ng sobrang kalasinggan niya kagabi. Pagkalabas niya ng shower room, tumambad sa kanya ang kagigising lang na si Vanessa. Nakaupo ito sa gilid ng kama at nakaharap sa direksyon niya. Umiwas siya ng tingin. Nakangiti kasi sa kanya ang asawa niya, ewan niya kung bakit. Ang pagkakatanda niya, matindi ang pag-aaway nila kagabi. Kamantek na nga silang maghiwalay. Pero bakit nakangiti sa kanya ang asawa niya ngayon? Na para bang walang nangyari. Ba't ka nakangiti? Problema mo. Iritableng puna niya. Napansin niya naman ang pagbabago sa reaksyon ni Vanessa. Nawala ang ngiti sa labi nito kasabay ng pagbagsak ng mga balikat nito. Tumayo si Vanessa at patungo na sana sa shower room, pero hinigit niya ito pabalik. Sup. SHIT I'm talking to you. Wag mo nga akong tinatalikuran. Ang aga-aga tumataas na naman ang boses niya. Wala ayaw na ayaw niya kapag hindi siya pinapansin ng asawa niya. Napayuko si Vanny at narinig niyang nagpakawala ito ng isang buntong hininga. Wala. Hindi mo naman naaalala. Siguro nga nananaginip ka lang. Malungkot na sagot nito. The hell? Pinagsasabi mo. Single niya. Wala. Tipid na tugon ng asawa niya sabay bawi sa braso nito at tuluyan ng dumiretso sa shower room. Naiwan siyang nakakunot ang noo. Hindi niya naintindihan ang pinagsasabi ng asawa niya. Anong hindi naaalala? Sok, napailing-iling na lang siya. Kahit kailan talaga, ang drama ng asawa niya. Pababa na sana siya papuntang kusina nang bigla niyang marinig ang pagtunog ng cellphone ni Vanny. Automatic na kumulo ang dugo niya. FUCK. Huwag niyang sabihing hindi pa rin tumitigil ang Zian na yon sa kakatawag sa asawa niya. TANGINA talaga. Mabilis pa sa 4:00 niyang hinalungkat ang bag ni Vanessa at inilabas mula doon ang nagriring na cellphone. Hindi niya na sinilip pa kung sino yung tumatawag, basta sinagot niya na lang. Hello. Vanny. Boses ng babae. Inilayo niya ang telepono mula sa tenga niya at tiningnan kung sino ba yung tumatawag. Akala niya si Zian. Si Leila lang pala. Nakahinga siya ng maluwag. Vanny. Hello. Ulit-uli ni Leila sa kabilang linya. Gusto na lang sana niyang ibaba yung telepono kaso baka may importanteng sasabihin ang pinsan ng asawa niya. Kaya sinagot niya na lang kahit na ayaw niya itong makausap. Oh. Walang ganang sagot niya. Oy Vanny, ikaw ba yan? Umikot pataas ang mga mata niya, halatang nababagot. Wala siya. Sino to? Allen. Oo. Ano ba kasing kailangan mo? Single niya. Aba himala. Buti naman at umuwi kang GAGO ka. Nagulat siya nang murahin siya ni Leila sa telepono. TANGINA nitong babaeng to ah. Ang lakas ng loob na pagsalitaan siya ng ganun. Mumurahin niya rin sana pabalik kaso tinatamad siyang makipagtalo. Nasaan si Vanny? Tanong ni Leila. Nilaipat naman niya ang tingin sa nakasarang pintuan ng shower room. Rinig niya ang ingay ng rumaragas ang tubig mula sa loob. Wala. Naliligo. Bakit ba? Hello.
Inip na sigaw niya nang wala siyang narinig na pagtugon galing kay Layla. Oo, nandito pa ko, huwag kang sumigaw. Pabalang na sagot naman ni Layla. Kamusta si Van? Muling umikot ang mga mata niya. Seriously, magkikwentuhan talaga sila. She's fine. Tipid na sagot na lang niya kahit na hindi siya sigurado kung maayos na nga talaga ang pakiramdam ng asawa niya. Good to hear that. Painumin mo siya ng gamot niya ah. Nangunot ang noo niya. Abat ang kapal ng mukha ni Layla para utusan siya. And why should I take orders from you? Maautoridad na tugon niya. Fucker. Para naman sa asawa mo yan. Ayaw mo ba siyang gumaling? Ewan niya, pero parang biglang lumambot ang puso niya. Of course I want. Huminga siya ng malalim bago sumagot, anong gamot? Andyan sa side table. Yung kulay blue na box. Pag kumirat yung balikat niya painumin mo siya. Agad naman siyang lumapit sa side table at inabot ang kahon ng gamot na sinasabi ni Layla. Binasa niya ang mga nakasulat sa labas ng kahon pero wala naman siyang naintindihan. Sok, fine, he sighed. Oh, ano pa? Tanong niya. Yun lang. Hoy Allen. Tangina mo wag kang aalis ng bahay niyo ngayon ah. Wag mong iiwan pinsan ko GAG o kayari ka talaga sakin. Ako bubugbog sa'yo Terejes ka. Hindi na niya pinatapos ang panenermo ni Layla. Binabaan na niya ito ng telepono. Naririndi siya. Pinakaayaw niya yung mga babaeng mabunganga. Ang sakit sa tenga. Parang hindi anak mayaman eh. Puro mura ang lumalabas sa bibig. Laking pasalamat niya hindi ganun ang asawa niya. Saktong paglapag niya ng cellphone sa side table ay ang pagbukas naman ng pintuan ng shower room. Niluwa noon ang asawa niya na nakatapis lang ng tuwalya. Nanlaki ang mga mata niya kasabay ang pag-init ng mukha niya. Bukod kasi sa iyak ni Vanessa, isa pa sa mga kahinaan niya ay ang katawan ng asawa niya. May tumawag ba? Sino? Tanong ni Vanessa sa kanya. Natauhan siya at napalunok. Binaling niya ang tingin sa ibang direksyon. Kailangan niyang gawin yon, dahil kung hindi, baka hindi na naman niya mapigilan ang sarili at kung ano pang magawa niya sa bagong ligong si Vanessa. Pinsan mo. Tipid na tugon niya. Si Layla. Anong sabi? Binalik niya ang tingin niya sa asawa niya. Halatang naghihintay ito ng sagot. Tinitigan niya ito, at ang kaninang pag-iinit ng katawan na nararamdaman niya ay muling napalitan ng init ng ulo. Inabot niya ang kahon ng gamot at binato iyon sa tapat ni Vanessa. Yan. Inumin mo raw. Single niya sabay kuha ng sigarilyo at lighter mula sa isang drawer at lumabas sa balcony ng silid. Umupo si Allen sa isang pahabang silya na gawa sa kahoy, at inis na sinukli ang mga kamay niya sa buhok niya. Sok, naiinis siya sa sarili niya. Bakit ba kasi hindi niya magawang maging malambing sa asawa niya? Simpleng pagpapainom lang ng gamot hirap pa siya. Hinagis niya pa yung gamot pwede niya namang iabot ng maayos. Nahihirapan siya. Sa totoo lang, hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Minsan gusto niyang alagaan si Vanessa, pero hindi niya alam kung paano ipapakita. Sa tuwing titingnan niya kasi ito, wala siyang ibang nakikita kundi ang kasalanan ng asawa niya. Kaya nga hindi siya makatingin ng diretso kay Vanny Hindi lang dahil sa naiilang siya, kundi dahil baka hindi na naman siya makapagtimpi at masaktan na naman niya ito. Pinipigilan niya naman, kaso sa tuwing nakakagawa ng kasalanan si Vanny, kusang nagdidilim ang paningin niya, bumabalik sa kanya ang nakaraan kaya't napagbubuhatan niya ng kamay ang asawa. Maybe it was already a year ago. Pero para kay Allen, parang kahapon lang nangyari ang lahat. He can't move on. Dahil sa bawat araw na nakikita niya ang asawa niya, bumabalik sa utak niya ang lahat. Paulit-ulit siyang hinahabol ng nakaraan. Hanggang sa panaginip niya, yun ang laman. Para na siyang mababaliw. Buti nga't hindi nagigising si Vanessa pag naalimpungatan siya sa madaling araw. It haunts him. And it kills him. Gusto niyang maawa sa asawa niya, pero hindi niya magawa dahil pakiramdam niya, mas nakakaawa yung sinapit niya. He was betrayed. Okay lang yung pinagtaksilan siya ni Zian ang kaibigan niya ng halos 5 taon. Kaya niya pang kalimutan yun Pero ang pagtaksilan siya ng sarili niyang asawa. That's a different story. Natapakan ang pagkalalaki niya. Pakiramdam niya wala siyang kwentang tao dahil naghanap ng iba ang asawa niya. Naiintindihan naman niya si Vanessa. She wanted to be loved. Pinag-aaralan naman niyang mahalin si Vanny kahit na hindi pa siya totally nakakaget over kay Lauren. All he's asking was for Vanessa to wait. Mahirap bang gawin yun? Kung tutusin, hindi naman mahirap mahalin si Vanessa. Mabait ito at maalaga. Pero gusto ni Allen na maging sigurado muna siya sa nararamdaman niya bago magpakita ng pagmamahal kay Vanny. Gusto niyang kalimutan muna ang lahat sa kanila ng dati niyang kasintahan dahil ayaw niyang masaktan at umasa si Vanessa. He fell in love, pero pakiramdam niya huli na. Isang gabi noon ng Disyembre, hinihintay niyang umuwi si Vanessa. Hindi niya alam kung nasaan ito dahil hindi naman ito nagpapaalam sa kanya. Hindi rin naman niya tinatanong ang asawa kung saan ang lakad nito, dahil para sa kanya, may personal rin itong buhay at labas na siya doon. At isa pa, malaki ang tiwala niya sa asawa niya. Noon. Tandang-tanda niya pa, madaling araw na noon pero wala pa rin si Vanessa. Nakakailang tawag na siya kay Layla pero hindi rin ito alam kung nasaan si Vanny. He decided to go to Zian's place that time para sana makipag-inuman dahil mukhang hindi naman uuwi si Vanessa noong gabing iyon.
Pero Tangina. Maling-mali ang desisyon niya. He saw it in his own eyes. Nakita niya ang asawa niya na nasa kama ng kaibigan niya. They were both naked. Ang masakit pa, Vanessa was the one on top. Halos madurog si Allen sa naabutan niya. Hindi niya sukat akalain na makakaramdam siya ng ganoong klase ng sakit. Sagad. Nagdilim ang paningin niya. Lumabas ang pagiging demonyo sa kanya. Sinugod niya si Zian at walang tigil itong pinagsasapak. Shit, he wanted to kill him. Break his bones into pieces. Basagin ang mukha nito hanggang sa wala nang makakilala rito. Hindi niya tinigilan ang kaibigan. Kahit ang mga sigaw ni Vanessa ay hindi niya na naririnig. Tuluyan na siyang nawala sa sarili noong mga oras na yon. He would not stop until Zian's not dead. Tangina, hindi niya matanggap ang ginawa sa kanya. Pinagkaisahan siya. Pinagmukha siyang tanga. Wala siyang kaalam-alam. He trusted his wife. He trusted his friend. Dahil lang hindi niya nagawang mahalin si Vanessa agad-agad ay ganoon na ang iginanti nito sa kanya. Hindi naman ata patas yon. Basag na basag ang ego ni Allen. Hanggang ngayon. Ang babaeng nirespeto niya, natikman rin ng iba. Hindi niya alam kung paano sila nakauwing mag-asawa noong gabing iyon. Yun ang unang beses na sinaktan niya ang asawa niya. He slapped her in the face, and then screwed her all night. Hindi na niya alam ang ginagawa niya nung gabing yun. Umapaw ang galit sa puso niya. Hindi niya na alam kung saan niya pa isisingit ang awa at pagmamahal. Gusto niyang ipakita kay Vanessa na mas magaling siya. Mas magaling siya kaysa kay Zian. Na kung sex lang pala ang gusto ng asawa niya, fuck he could do better. Bumaba ang tingin niya kay Vanessa. Nawala ang respeto niya rito. Hindi niya lubos maisip na ang isang napaka-inosenteng babae na galing sa magandang pamilya ay kayang gumawa ng ganoon. She's nothing but a slut. ABI. TCH. A bed warmer. Ilang beses na siyang nagtangkang umalis pero hindi naman niya matuloy-tuloy. Kasal kasi sila. Ayaw niyang masira lang yun ng ganon-ganon na lang. And besides, hindi man niya pinapahalata, espesyal na si Vanessa para sa kanya. Naging parte na ito ng sistema niya. Pag nawala ito sa kanya, pakiramdam niya hindi na siya buo. May kulang. Allen. Nabalik siya sa realidad nang maramdaman ang presensya ni Vanessa sa likuran niya. Nilinggan niya ito. Nakabihis na ito at nakasuot ng kulay rosas na kamaisan. Bumagay rito ang kulay ng damit niya. Mas lalo itong pumuti. Bumaba ang tingin niya sa bitbit nitong medicine kit. Lika, gamutin natin yung sugat mo. Pahayag ni Vanessa. Hindi naman siya sumagot. Binalik niya lang ang tingin sa harapan sabay kuha ng isang stick ng sigarilyo at sinindihan ito. He puffed smoke na parang wala si Vanessa sa paligid niya. Napansin niya ang pagtabi sa kanya ng asawa niya pero nagkibit balikat lang siya. Patanjin ako. Inabot ni Vanessa ang mukha niya pero tinaboy niya lang ang kamay nito. Sup? Ano ba? Can't you see I'm smoking? Inangat niya pa ang hawak niyang sigarilyo. Paano ko gagamutin kung ayaw mong ipakita sa akin? Katwiran naman ng asawa niya. Tinapunan niya ito ng masamang tingin bago sumagot, sinabi ko bang gamutin mo? Just leave. I don't want you here. Single niya. Uminit na naman ang ulo niya. Narinig niyang nagpakawala ng malalim na hininga ang asawa niya. At nagulat na lang siya nang tumayo ito at akmang aalis nga. Pinigilan niya naman ito sa pamamagitan ng paghawak sa kamay nito. Van. He took a deep breath. Fine. Gamutin mo. Pagsuko niya, at kasabay noon ay ang pagtapon niya ng sigarilyo niya sa labas ng balcony. Nasayangan pa nga siya. Hindi pa kasi nangangalahati yon. Pinanood niya ang asawa niya habang nilalagyan nito ng gamot ang maliit na piraso ng bulak. Hindi niya maiwasang hindi mapatingin sa malaanghel na mukha nito. Maganda ang asawa niya. Kahit sinong lalaki magkakagusto rito. Napaka-inosente ng mukha nito na para bang hindi ito marunong magalit. Nagangat ng mukha si Vanessa at nagtama ang mga mata nila. Agad siyang umiwas ng tingin. Sok, make it fast, will you? Dinaan niya na lang sa senggal ang pagkailang na naramdaman niya. Array. Inilag niya ang mukha niya nang damakit ang bulak na may gamot sa isa sa mga sugat niya. Tangina naman, dahan-dahan. Reklamo niya. Agad naman hinaypa ni Vanessa ang sugat niya, sorry. Huwag kang magmura. At dinahan-dahan na nito ang pagdadampi ng bulak sa mga galos niya. Magaan ang kamay ng asawa niya kaya naman hindi na siya masyado nasaktan. Mga ilang minuto na silang nasa ganoong akto, nagsimula na siyang mainip. Naiilang na rin siya dahil sobrang lapit ng mga mukha nila sa isa't isa. Hindi siya makapagpigil. Naaakit siya sa mapupulang labi ng asawa niya. Kanina niya pa nga iyon tinitingnan. Baka nahahalata na siya ni Vanessa. There's a part in his mind telling him to kiss her. Sok, matagal pa ba? Yan ang depensa niya nang mahuli siya ni Vanessa na nakatingin sa kanya. Malapit na. Ang dami mo kasing galos. Mabilis na sagot naman ito. Sisihin mo yung lalaki mo. Sabay ikot ng mga mata niya. Paimpol niyang sinilip si Vanessa pero parang hindi man lang ito nag-react sa sinabi niya. Nanahimik na lang siya. Umatake na naman ang selos niya. Dati hindi naman siya nagseselos ng ganito pag may umaaligid sa asawa niya. Pero ewan niya kung bakit ngayon, marinig lang niya na tumunog ang cellphone ni Vanny, kumukulo na dugo niya. Bakit ba kasi hindi ka lumaban?
Casual na tanong ni Vanessa. Hindi siya nakasagot. Muliing bumalik sa utak niya ang mga pinagsasabi ni Zian sa kanya sa parking lot. Inilabas nito sa kanya ang nakaraan nila ni Vanessa. Kung gaano kasarap magmahal si Vanny. Kung gaano ito kalambing at kagaling mag-alaga. Imbis na manglaban, ay parang yelong natunaw si Allen noong mga oras na yon. Nilamon siya ng selos at inggit. Inggit na dapat ay siya ang nakakaramdam ng mga bagay na yon at hindi si Zian. Pagod na siya sa sobrang bigat ng nararamdaman niya. Na kahit napatayin niya si Zian ay hindi pa rin magiging sapat. Dagdagan pa ng sinabi nitong papakasalan siya ni Vanessa kung bibigyan ito ng pangalawang pagkakataon. Tangina. Durog na durog siya nun. Hindi niya alam kung kanino niya ibubuhos ang sama ng loob niya kung kay Zian o sa asawa niya. Tapos na. Napatingin siya sa nagsalitang si Vanessa. Huminga siya ng malalim, buti naman. Inilayo na niya ang mukha niya at muli siyang nagsindi ng sigarilyo. Akala niya aalis na si Vanessa, pero hindi. Nanatili itong nakaupo sa tabi niya. Naiilang siya, parang gusto niyang paalisan ang asawa niya. Allen. Makalipas ang ilang segundong katahimikan ay tinawag siya ng asawa niya. Bumuga muna siya ng usok bago sumagot. What? You About Yester. Stop. Hindi niya pinatapos ang asawa niya. Alam na kasi niya kung anong sasabihin nito. Not now, Vanessa. I don't want to talk about it. Nakakapagod na. Pagpahingahin mo naman ako. Pahayag niya. Wala naman na siyang narinig na kahit na ano mula kay Vanny, bukod sa sunod-sunod na paghinga nito ng malalim. Allen. Maya-maya lang ay nagsalita ito ulit. Sok, I said I don't want to talk about it, Vanessa. No, hindi yun. Malungkot na tugon nito. Nagangat siya ng ulo para makahinga ng maayos. Then what? Allen. Aalis ako. Tila nanigas siya sa kinauupuan. Napahinto siya sa paninigarilyo at gulat na napatingin kay Vanessa. Tama ba ang pagkakarinig niya? Aalis ang asawa niya. Ano? Nauutol na tanong niya. Pinanood niya ang asawa niyang sumandal sa upuan at bumantong hininga, na parang bang hirap na hirap ito sa sasabihin niya. Uuwi muna ako sa amin. Doon ako magke-celebrate ng birthday ko. Iimbitahin ko ang mga dati kong kaibigan. Namimiss ko na kasi sila. Tsaka, gusto ko sanang makita sila mama. Napayuko si Allen. Parang biglang bumigat ang pakiramdam niya. Hindi niya na nga namalayang nahulog na pala sa sahig ang hawak niyang sigarilyo. Ewan niya, pero nakaramdam siya ng matinding lungkot. Nasaktan siya. Bakit ganun? Bakit ang dating sa kanya parang hindi naman nagpapaalam ang asawa niya? Parang buong-buo na ang plano nito, at hindi nito hinihingi ang pahintulot niya. Isa pang nagpabigat ng loob niya, bakit gusto ni Vanessa na sa bahay na lang ng mga Perez magdiwang ng kaarawan? Ayaw ba nitong makasama siya sa birthday niya? Ang sabi nito, iimbitahin nito ang mga dati nitong kaibigan. Does that mean na mas gusto nitong makasama ang mga yon kaysa sa kanya? Inis siyang tumayo mula sa pagkakaupo. Fine. Bahala ka. Yan naman talaga ang gusto mo, diba? Sabi niya sa pinakamatapang na tono ng boses niya. Pumasok na siya sa loob at iniwan ang asawa niyang nakaupo sa balcony. Sumalampak siya ng higa sa kama. Naiinis siya. Pakiramdam niya hindi siya naaalala ng asawa niya. Hindi man lang nito naisip na baka may plano siya para sa nalalapit nitong kaarawan. Mas gusto nitong makasama ang mga kaibigan nito kaysa sa kanya. Sok. Dumali na naman ang pagiging seloso niya. Something's weird. Ewan niya ba, gusto niya sa kanya lang si Vanessa. Gusto niya lahat ng oras nito para sa kanya lang. Napansin niya ang pagdaan ni Vanessa. Paimpol niya itong sinilip habang tinutungo nito ang pintuan palabas ng kwarto. Tangina, mas lalo siyang nenas. Hindi man lang siya pinansin ng asawa niya. Dir-diretso lang ito palabas. Hindi man lang siya pinilit, o tinanong man lang kung payag ba siyang magdiwang ito sa mansyon ng mga Perez. Bumangon siya at umupo sa gilid ng kama. Inis niyang ginulo ang buhok niya. Anong problema ng asawa niya? Parang hindi na ito natatakot sa kanya. The last time he checked, Vanessa was still his slave. Natuon ang tingin niya sa kahon ng gamot na nakakalat sa sahig. Biglang may kung anong pumasok sa isip niya. Hindi niya nagugustuhan, pero gusto niyang subukan. Tumayo siya at pinulot ang kahon ng gamot, tapos ay bumaba siya at tinungo ang kusina. Nakita niya si Vanessa na naghihiwa ng sibuyas. Marahil magluluto ito. Nagkibit balikat siya at dumiretso sa fridge para kumuha ng tubig. Pagkatapos ay lumapit siya sa asawa niya. Take this. Utos niya sabay lahad ng palad niyang may nakapatong na gamot. Sunod niyang iniabot ang isang baso ng tubig. Napaiwas siya ng tingin nang mapansin niyang tumitig sa kanya ang asawa niya. Siguro'y nagulat ito sa inasal niya. Hindi naman ito nagsalita at inabot lang ang gamot at tubig mula sa kanya, at ininom iyon. Hindi na siya nagdalawang isip pa at niyakap niya si Vanessa mula sa likuran nito tulad ng pinlano niya. Ramdam niyang napaiwas ang asawa niya, marahil sa pagkabigla pero hindi niya nalang pinansin. Siniksik niya ang mukha niya sa leeg ni Vanny. He could perfectly smell her sweet scent. Amoy baby. Mas lalo niyang sinaksik ang mukha niya. Van. I want you to spend your birthday with me. Only with me.
Several days have passed, pero hanggang ngayon ramdam na ramdam ko pa rin ang higpit ng yakap sa akin ni Allen. I shut my eyes tight and reminisced all the details of what I called happiest moment in my married life. Up to now I could still feel the shiver, the warmth of my husband's embrace. We've been married for almost 2 years, pero ngayon niya lang ako niyakap ng ganoon. Naaalala ko, literal akong nanigas noong mga oras na yon. Ang akala ko pa nga na nanaginip lang ako, but the electricity I felt when Allen's lips brushed my neck told me I'm not. Napapakagat ako ng labi sa tuwing naaalala ko yung init ng hininga niya sa leeg ko, at yung lagkit ng kamay niya habang kinukurot ang kurba ng bewang ko. Ah shit. I was supposed to act cold starting that day, pero nabulilyaso ang plano ko. Hindi ko maipaliwanag yung sayang naramdaman ko nun. Para akong teenager na kinikilig dahil sa wakas napansin na rin ako ng crush ko. Kung pwede nga lang, ayoko nang matapos ang oras na yon. Gusto ko ganoon na lang Kim. Yung nakayakap lang siya sa akin na parang maamong bata. Vanessa, let's go. Bigla akong napamulat nang tawagin ako ni Allen. I glanced at my wristwatch. It's already 10:30 a.m. Mahuhuli na kami. Bumangon na ako mula sa pagkakahiga sa sofa, at inabot ang handbag ko na nakapatong sa center table. Dumiretso ako sa sasakyan namin na nakaparada sa labas ng bahay. Papasok na sana ako sa loob ng itim na Jaguar sports car, pero napatigil ako at napatingin sa ginagawa ng asawa ko. Ilang araw ba talaga tayo doon? Inaamin ko, may halong sarcasm sa tanong ko. Nilalagay kasi niya ang isang malaking luggage sa loob ng compartment ng sasakyan. Nagtataka lang ako, ang sinabi niya sa akin 3 araw lang kaming mawawala, pero bakit yung bitbit niyang malita parang pang 1 linggo? Yes, I granted his wish to spend my birthday with him. At bakit naman ako hihiindi? Yun lang naman talaga ang hinihintay ko. Ang ayain niya ako. At isa pa, pagkatapos ng ginawa niya sa akin noong araw na yon, matapos niya akong yakapin ng ganon, makakahindi pa ba ako? Hindi niya naman ako sinagot. Ewan ko kung hindi niya ba ako narinig, o wala na naman siya sa wisyo para makipag-usap. Nagkibit balikat na lang ako at pumasok na sa loob ng sasakyan. Binuksan ko ang bintana at sinilip ko siya sa side mirror. Abalang-abala ito sa pag-aayos ng mga gamit sa compartment. Medyo na-weirdohan na nga ako. Parang ang sipag-sipag niya ngayong araw. Kalimitan, ako ang inuutusan niya pagdating sa pag-aayos ng mga gamit. Pero kanina, inalok ko siya ng tulong pero tinanggihan niya ko. Para siyang natatarante sa mga ginagawa niya. Ewan ko ba kung ano na namang tumatakbo sa isip niya. Panay rin nga ang pakikipag-usap niya sa cellphone niya. Hindi ko alam kung sinong kausap niya, o kung tungkol saan ang pinag-uusapan nila. Pero marahil tungkol sa trabaho. Ganun naman palagi eh. Napabuntong hininga na lang ako sa pagkadismaya. Pati ba naman sa araw na to trabaho pa rin ang inaatupag niya. Ni hindi niya pa nga ako nagagawang batiin eh. Kanina pa ako nag-aantay, kaso wala. Dinadaan-daanan niya nga lang ako. Minsan may itatanong lang siya, tapos tatahimik na ulit. Imposible namang nakalimutan niya na birthday ko ngayon, siya ang nagplano ng lahat ng to. Put your seatbelt on, utos niya sa akin nang makapasok siya sa loob ng sasakyan. Makakarating ba si Ellie? Pag-iba ko ng tanong sa kanya habang kinakabit ang seatbelt ko. I don't know. That girl has a tight schedule. Mabilis na tugon naman niya, at pinaandar na niya ang sasakyan. I'm talking about his younger sister, Ellie. Gusto ko sana itong makita mamaya. Sana makarating siya. I've scheduled an intimate lunch together with my family and Allen sa bahay namin. Yun ang napagkasunduan naman ni Allen. I will only go out with him for a 3-day vacation to celebrate my birthday kung papayagan niya kung ilaan ang kalahati ng araw ko kasama ang pamilya ko. Laking gulat ko nga nung pumayag siya. Hindi ko inaasahan yun. Pero masaya ako. Kahit yun na ang regalo niya sa akin, okay na. Maluwag ang daloy ng trapiko sa EDSA dahil Sabado ngayon. Siguro wala pang 1 oras ay makakarating na Kim sa Fort Bonifacio. Paminsan-minsan ay napapasulyap ako kay Allen. As usual, hindi niya ako kinakausap sa biyahe. Seryoso lang siyang nagmamaneho, nagpapalipat-lipat ng tingin sa mga side mirrors at mahigpit ang pagkakahawak sa manibela. What are you staring at? Tanong niya sa akin nang hindi lumilingon. Napapansin niya palang nakatingin ako sa kanya. Umiwas na lang ako at tinuon ang mga mata ko sa labas ng bintana ng kotse. Umiral na naman ang katarayan ng asawa ko. Birthday na birthday ko, sinusupladahan niya ako. Napabuntong hininga na lang ako. Nagulat ako nang ipatong niya ang isang kamay niya sa hita ko. Medyo nakaramdam ako ng kilati dahil maikli ang dress na suot ko, kaya naman damang-dama ko ang init ng palad niya. Lumipat ang tingin ko sa kanya. Diretso pa rin ang tingin nito sa kalsada. Bunny, tawag niya. Hindi ako sumagot, pero hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Agad niya namang dinugtungan ang sinabi niya, "Have you seen my wedding ring?" Matagal bago ako nakasagot. Para kasing may pumasok na kung ano sa isip ko. And no. Why, you lost it. Panghuhuli ko sa kanya. Napansin ko naman ang pagkunot ng noo niya. I'm not sure. Nilapag ko lang yun sa sup. Bigla siyang bamantong hininga. Never mind. I'll just look for it. Bawi niya sabay tanggal ng kamay niya sa hita ko. Binalik ko ang tingin ko sa labas ng bintana.
Ang buong akala ko hindi na niya mapapansin na wala sa kanya ang singsing niya. Ang totoo, nasa akin ang wedding ring niya. Ang tagal nang nakatago sa akin noon pero ewan ko ba't ngayon niya lang nagawang hanapin. Siguro naisip niya baka mapansin nila mama na hindi niya iyon suot-suot at ma-question pa siya. Makalipas ang 30 minutos ay nakarating na Kim sa tapat ng bahay namin ng mga Perez. Hindi agad ako bumaba ng sasakyan. Kinuha ko mula sa handbag ko ang compact mirror at tiningnan ko ang itsura ko kung maayos ba. Ngayon ko na lang ulit makikita ang mga magulang ko simula noong ikasal kami ni Allen. Kailangan maging maayos ang itsura ko. Ayaw kong mapansin ni mama na nangayayat ako at stressed dahil tiyak akong mag-aalala yon. Baka nga pag-alitan niya pa ako. Naglagay ako ng kaunting liquid foundation sa mukha at pinahirin ko rin ng lip gloss ang labi ko. Natigilan ako nang mapansing pinapanood pala ako ni Allen. Tumingin ako sa kanya. Bakit? Umiling-iling naman siya. Bilisan mo dyan. They're waiting. Anito. Binilisan ko naman na ang pag-aayos, at binalik ang mga makeup ko sa loob ng bag ko. Palabas na sana came ng sasakyan nang may bigla akong maalala. Allen, sandali. Pidgel ko sa kanya. Napabalik naman siya at halata kong nairita siya. What? Inilabas ko mula sa bag ko ang wedding ring niya at iniabot iyon sa kanya. Please wear this. Napansin ko ang pagkabigla sa reaksyon ng mukha niya. Maya-maya lang ay kinuha na niya ang singsing mula sa palad ko at sinuot iyon. Akala ko ba hindi mo alam? Nasayo naman pala. Di mo sinasabi. Sermon niya pa bago tuluyang bumaba ng sasakyan. Ilang segundo lang ay sumunod na rin ako sa kanya. Nilaybot ng mga mata ko ang lugar kung saan ako nakatira dati. God, how I missed this place. Ang sarap sa pakiramdam na muling makatungtong sa bahay kung saan ako lumaki at nagkaisip. Ang dami nang nagbago. Mas lalong gumanda ang garden ni Mama. Marahil ay naalagaan ng husto. Dumami na ang mga nakatanim na bulaklak. Nawala na rin ang porch swing na pinalagay ko noon sa tabi ng medium-sized pool. Siguro inilipat na nila ng pwesto simula noong umalis ako, dahil wala namang ibang gumagamit noon maliban sa akin. Mom, they're here. Hindi pa Kim gaanong nakakalapit sa main door, ay rinig ko na ang boses ni Ellie. Masaya ako't nakarating siya, kahit na alam kong busy ito sa pag-aaral. Lumabas ito mula sa loob ng bahay, bitbit ang isang paper bag at excited na tumakbo papunta sa akin. Medyo natawa ako dahil nilagpasan niya lang ang kuya niya, na parang hindi niya ito nakita.